Dalawang proyekto para sa pagpapabuti ng infrastruktura ang matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 1st District Engineering Office o DEO sa mga bayan ng Llanera at Rizal, Nueva Ecija, na layuning paigtingin ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad. Isa sa mga proyektong ito ay ang kumpletong pagsaayos ng Barangay Gymnasium sa Barangay General Luna, Llanera na dating lumang istruktura. Kabilang sa mga ginawa ang pagpapalit ng bubong, pagpapaganda ng sahig upang maiwasan ang pagpasok ng tubig, pag-upgrade ng mga ilaw at muling pagpipintura ng mga metal na bahagi. Ayon kay District Engineer Jun Vana, ang bagong multipurpose building ay magsisilbing ligtas at maasahang lugar para sa mga pagpupulong, mga aktibidad na panlibangan at mga pagtitipon lalo na sa oras ng pangangailangan. Samantala sa bayan ng Rizal, pinalawak at pinahusay ang gymnasium ng Agbanawag Elementary School upang matugunan hindi lamang ang pang-edukasyong pangailangan kundi pati na rin ang pangkomunidad. Magagamit ito para sa physical education classes, mga programa ng paaralan, pampublikong aktibidad at bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Ang dalawang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget na may kabuang halagang 6.2 million pesos. Mahigit daang mag-aaral sa kolehiyo ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Community Affairs Scholarship Program ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa isinagawang scholarship payout sa City Hall Covered Court nitong August 27. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na matulungan ang mga estudyanteng Cabanatueño na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga hamong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ng programa ay kasalukuyang naka-enroll sa iba't ibang kolehiyo at universidad at dumaan sa masusing screening upang matiyak ang kanilang kwalifikasyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng lungsod, ang scholarship payout ay bahagi ng patuloy na inisyatiba para sa edukasyon kung saan hindi lamang inaasahang makabawas sa gastusin ng mga mag-aaral kundi magsilbing inspirasyon upang mas pagbutihin nila ang kanilang pag-aaral. Sinabi ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara na isang karangalan na makita ang mga kabataang scholar na patuloy na nagsusumikap at nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga pamilya at komunidad. Aniya naway mas lalo pa nilang mapagtuunan ng pansin ang kanilang pag-aaral at magamit ang kaalaman upang maipagpatuloy ang pag-unlad ng ating lungsod. Ang tagumpay nila ay tagumpay ng buong Cabanatuan. Bukod sa ayuda pinansyal, binigyang diin din ng mga opisyal ang pangmatagalang layunin ng programa. Maitaguyod ang isang mas maliwanag at mas maunlad na kinabukasan para sa mga kabataan ng lungsod sa tulong ng edukasyon bilang pangunahing susi sa tagumpay. Nagpasalamat naman ang mga magulang at benepisyaryo sa natanggap na suporta na ayon sa kanila ay malaking ginhawa lalo na sa pagbabayad ng matrikula, pagbili ng school supplies at iba pang gastusin sa paaralan. Ang Community Affairs Scholarship Program ay isa sa mga flagship education programs ng lungsod at inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na taon upang mas marami pang kabataang Cabanatueño ang makinabang. Mas ligtas at mas maayos na biyahe na ngayon ang nararanasan ng mga motorista matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO, ang dalawang proyektong asphalt overlay na may kabuang halagang 48.3 million pesos na sumasaklaw sa 1.8 kilometrong kalsada sa bayan ng San Isidro at lungsod ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, isinagawa ang pagsasaayos sa San Isidro section ng San Isidro
Pulo Bulualto Bypass Road batay sa resulta ng 2024 traffic count ng Planning and Design Section ng DEO na nagtala ng average na 11,200 sasakyan kada araw na dumaraan sa bahaging ito ng kalsada. Ayon kay Panaligan, ang kalsadang ito ay nagsisilbing alternatibong ruta upang iwasan ang matinding trapiko sa bahagi ng Maharlika Highway sa Gapan City. Kinakailangan itong ayusin upang mapanatili ang tibay at mapabuti ang biyahe sa 795 metrong bahagi ng kalsada. Ang proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng programang Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG ng ahensya na may kabuang 19.5 million pesos. Samantala, iniulat naman ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang matagumpay na pagkumpleto ng asphalt overlay sa Sumakap Sur section ng Sumakap Sur, San Jose Bonifacio Road bilang bahagi ng Preventive Maintenance Initiative ng DEO. Ayon kay Cruz, ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 National Budget na may pondo na 28.8 million pesos at sumaklaw sa 1,030 lineal meters ng kalsada. Kabilang din sa proyekto ang pavement markings at pagkakabit ng 4 na solar street lights sa tapat ng barangay hall upang mapataas ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Dagdag pa ni Cruz, ang mga proyektong ito ay nakatulong sa mas ligtas na biyahe, mas tuloy-tuloy na daloy ng trapiko at mas komportableng paglalakbay para sa mga gumagamit ng mga nasabing ruta.